May third impeachment complaint na ipa-file. Ngayon, sino ang magpa-file ng third impeachment complaint? If it is coming from the majority members, malamang magtagumpay po ang impeachment. What about Mr. Maravillas, yung conviction? Ang conviction po, pwede na lang matrabaho. Ano Mr. Maravillas, ang ibig mong sabihin? Sabi ko po sa inyo, pwede naman magbago po ang posisyon nitong mga senador. Depende sa benefits. O diba? Ano ang pakinabang nila kung boboto for acquittal kay Sara Duterte? Mas malaki ba ang kanilang pakinabang kung i-acquit nila si Sara Duterte? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mainit pa rin mga kababayan ang diskusyon tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Lalo't yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Wag na pong isulong yung impeachment. Siyempre, nalito yung ating mga mamamayan. Lalo mga kababayan, sumuporta yung INC sa naging posisyon ng gobyerno at saka ginamit ang posisyon ng INC ng mga DDS sa kanilang propaganda. Sinabing sumusuporta ang INC kay Sara Duterte. Napareact tuloy mga kababayan si Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero po dito sa report ng PTV4, ang sabian niya ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Walang sinabing pagsuporta kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. Marahil patunay na ayaw ng INC tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bayan. Ulitin natin, ang sabi ni Chis Escudero, walang sinabing pagsuporta kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. Walang pagsuporta kay Sara. Ininterpret kasi mga kababayan ng mga minions ni Digong at ni Sara Duterte na ito pagsuporta sa Vice Presidente. Hindi po pagsuporta sa Vice Presidente, kundi pagsuporta sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wag nang i-impeach si Sara. Possibly, kaya hindi excited yung ating Pangulo sa impeachment. Unang-una, ang nagsusulong nito, anti-Marcos, yung akbayan at saka yung makabayan. At possibly, na-review mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi ang nakapaligid sa kanya mga batikang abogado. Ang executive secretary niya, dating Chief Justice si Lucas Bersamin. Ang legal counsel niya, dating Senate President, batikang abogado na si Juan Ponce Enrile. Nakita siguro ng ating Pangulo after na ma-review ng kanyang mga legal advisors, marami anyang butas. At saka sa komposisyon ng Senado, mga kababayan, marami pa niyang kakampi si Sara dyan. Yung mga Duterte, hindi ninyo alata. Kaya sabi nga po dito sa analysis sa column ni columnist Jarius Bondok, yan po sa Philippine Star, easy to impeach but hard to convict. Numbers game po ang impeachment. Marami pa sa mga senador kasama si Super Ate, kampi kay Sara. So siguro mga kababayan, nakita yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, defective yung impeachment complaint. Maraming botas after na ma-review. Pangalawa, walang numero sa Senado to convict Sara Duterte.
Tama po yung ating mga analysis, but before we continue, ibigay ko sa inyo itong full story nitong usapin sa impeachment complaint. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Lagi ka... Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balikan natin yung ating kwento. Abangan natin bukas. Kasi sabi, may third impeachment complaint na ipafile. Ngayon, sino ang magpa-file ng third impeachment complaint? If it is coming from the majority members, malamang magtagumpay po ang impeachment. What about Mr. Maravillas yung conviction? Ang conviction po, pwede na lang matrabaho. Ano Mr. Maravillas ang ibig mong sabihin? Sabi ko po sa inyo, pwede naman magbago po ang posisyon nitong mga senador. Depende sa benefits. O diba? Ano ang pakinabang nila kung boboto for acquittal kay Sara Duterte? Mas malaki ba ang kanilang pakinabang kung i-acquit nila si Sara Duterte? Or imbes na pakinabang, na-damage yung kanilang politika? Tulad ng pagka-damage ng politika ng mga Duterte dahil sa kanilang sariling kagagawan. Pangalawa, ang reading ko mga kababayan sa mga unang pananalita, ito reading ko man lang po, ng mga parang kampi o kampi talaga. Pero pwede man na magbago ang kanilang posisyon, depende sa usapan. Malamang nagpapapansin sa ating administrasyon na dapat sila kausapin. Pag hindi sila kinausap, alangan naman niya. Ganon ang mga politiko po. Yung pakinabang. Ano ang pakinabang naman namin anya pag in-impeach namin si Sara? Kinonvict namin. Tama po? So, malamang sa malamang may mga negosasyon. At ngayon, wala pang na-achieve sa mga usapan. Kaya hindi excited mga kababayan yung ating administrasyon na isupport ang impeachment kontra yung ating Pangulo. Matalino po yung ating Pangulo at ayaw din siguro mga kababayan na magamit itong impeachment para maisulong yung agenda nitong mga Makabayan Black. Ang sponsor po ng siyempre pag nagtagumpay ang impeachment laban kay Inday, ang bida niyan yung Akbayan. Pagkatapos, yung Makabayan Black, lumalabas, supporting actor lang yung majority ng Congress. Ang bida yung minority. Nagets na ninyo kung bakit hindi excited yung majority to support the impeachment complaints filed. Kaya nag-endorse po sa unang impeachment yung Akbayan representative na si Percy Serdanya. Yung pangalawang impeachment, Makabayan Black, si Franz Castro, si Arlene Brosas, si Raul Manuel. Dumistansya po yung majority.
Ito, i-reading ko man lang po. O ngayon, i-share ko sa inyo mga kababayan itong column ni Jarius Bondok. May punto siya rito. Sabi niya, easy to impeach but hard to convict. Ang impeachment niya involved 2 head counts. Madali lang niya makakuha ng 1/3 of congressmen or 106 of 316 para ma-impeach si Sara Duterte. Kasi ang dami na pong galit na congressmen sa vice presidente kasi matindi yung pag-disrespect sa Congress. Binastos ng todo ng vice presidente yung Kongreso. So madali lang makakuha. Kaya lang pinag-iisipang mabuti. Hindi pwede dito yung emosyon, mga kababayan. Dapat malalim na pag-aaral. Kasi pag kinasa nila ang impeachment, na-impeachment nga sa Congress, pagkatapos hindi man na-convict sa Senado. So pagtatawanan sila ng mga Duterte. Magamit pa mga kababayan sa propaganda na ang mga Duterte still strong. So, malamang dahil majority pa sa Senado, kaalyado ng dating administrasyon, baka patapusin mo na, palampasin yung midterm election para mabago ang komposisyon ng Senado. Ikampanya natin, tulungan natin ang gobyerno. Ikampanya natin na matalo yung mga kaalyado ni Digong, ni Sara Duterte. Para pag na-file ang panibagong impeachment po, siguradong convicted si Sara. Tama pa? Kaya sabi ni Jarius Bondok, congressmen have herd mentality. They enact laws almost unanimously. They'll sign to impeachment even on toilet paper. But convicting Sara is improbable. Kasi sabi ni Jarius Bondok, 2/3 ng mga senador ang dapat boboto for conviction. 16 senators. 16 of 24 senators. Minus Sani Angara po. Kasi DepEd Secretary na siya. Pero still 16 ang kailangan po para i-convict si Sara Duterte. Pero sa acquittal po, kailangan lang ng 8. Pero lumalabas mga kababayan, yung mga kaalyado at may utang na loob sa previous administration kay Digong, maraming senador po. Ay, hindi nga 8. Acquittal needs only 9 votes. Sara easily can get that. Yan o. O ngayon, sino-sino ang pwedeng kumampi kay Sara Duterte other than yung mga known senators na alam natin na dikit. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, isama na natin si Amy Marcos. So 4 kaagad. Sino pa ang pwede na bumoto for acquittal ni Sara Duterte? Panlima si Jinggoy Estrada. Bakit? Sabi ni Jarius Bondok, PRRD build out, plunder raps. Kaya, asa pa kayo kay Jinggoy? Nakita ninyo, unang nagsalita. Pero alam po ninyo, pwede din magbago. Kasi nga po, no permanent friends and enemies sa politika. Only permanent interest. Who knows? Pag halimbawa during the trial talagang matindi, mga kababayan, ang ebidensya na maipresent para i-convict si Sara Duterte, biglang magbago ang hangin. Tama pa? Kasi siyempre, sabi ko nga mga kababayan, uunahin nila yung kanilang sarili. Pag nakita nila it is a political suicide, kung kakampi sila kay Sara Duterte, i-acquit nila si Sara, pero isusumpa sila ng mga mamamayang Filipino. Siyempre, pipiliin ng mga senador na isalba yung kanilang ambisyon sa politika. Tama ba? Yung mga utang na loob po sa politika, hindi man po yan, Hindi garantiya. Una ang sarili palagi. Tama po? Sabi ko sa inyo, sa tagal na nating political observer po, 40 years tayo na nagpa-practice ng ating media profession. Alam na natin ang likaw ng bituka ng mga politiko. Dito nga, magbabarkada ngayon, magkakalaban na. Dating magbabarkada, yung mga politiko dito sa amin sa Albay, matinding magkakaaway na ngayon. Nagpapangagaw na po sa posisyon ng gobernador, mayor, congressman.
Dati silang magbabarkada. Sabi nga sa street word, sa kalyeng pananalita, kaututang dila. Number 6 na acquitter, possible acquitter po ni Sara Duterte. Tatandaan nito yung mga pangalan, dapat hindi manalo. Cynthia Villar, yung anak niya yung tumatakbo. NP chairman who supported PRRD's 2016 run. Mark Villar, yung anak, PRRD's Public Works Secretary. Alan Peter Cayetano, PRRD's 2016 BP running mate. Number 9, Pia Cayetano, NP stalwart and sister of Alan Peter. So siyam na kaagad, nakakuha na kaagad ng boto to acquit. Ito yung mga kakampi ni Sara Duterte. Idagdag mo pa si Tolentino na kahit na mga kababayan sumama na sa ating Pangulo, nakita naman ninyo po doon sa hearing ng Senado sa AJK ni Digong. Siya yung unang nagsalita na alatadong pabor kay Digong. So sabi dito mga kababayan sa kolom ni Jarius Bondok, there's chatter that congressmen will pose for impeachment even it ends in acquittal. The point is supposedly to tie down para matali daw si re-electionist De La Rosa and Go as juries so they cannot campaign para matalo. Then again, such ploy will also tie down re-electionist Pia, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Bong Revilla. All members of BBM's 25 senatorial slate. So, no go. At isa pa, si Amy Marcos malamang boboto sa acquittal ni Sara, pati si Tolentino. Di ba? Nakita ninyo, maingat po ang ating gobyerno. Hindi po excited, hindi sinusupport ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment ni Sara. Pero, suportado ng ating gobyerno. And in fact, nagsisimula na po ang investigasyon. Ang pag-file po ng mga kaso kriminal laban kay Sara. Gumagalaw na po yung DOJ, yung NBI, yung PNP. Yan siguro yung rason, mga kababayan. Ito, mga analysis man lang po natin. Ngayon, ibigay ko na rin sa inyo kasi hindi pa man natin alam kung ano yung laman ng articles of impeachment na final ng akbayan. Pero narito po, isinulat po ni Jarius Bondok. Ito yung mga articles of impeachment na talaga pong ka-convict. Kung titingnan mo objectively, may basihan to convict Sara Duterte na dapat siya talaga ma-impeach at matanggal para hindi na po makakandidato sa 2028 presidential elections kasi delikado ang pundo ng bayan. Kaya lang nga po, it is a political exercise po ang impeachment. A numbers game. Game of numbers pala. Game of numbers. Numbers game. Sugal. Waiting pala yun. Game of numbers po. Na minsan, kahit may basihan na impeach, dahil sa political alliances, nagiging bulag na lang po. Nagbubulag-bulagan yung mga politiko. Di ba? Kasi yung iniisip nila, yung kanila rin. First article of impeachment po, unaccounted 125 million OBP, Confidential Intelligence Fund in 2022. Pangalawa, unaccounted 500 million and 150 million OBP DepEd CIF 2023. Pangatlo, refusal to attend House Budget Deliberation for 2025. Pang-apat, squandering 2.7 billion pesos CIF as 3-term Davao City Mayor. Number 5, tried to get 500 million and 150 million OBP DepEd CIF for 2024. Pang-anim, left DepEd with 12 billion disallowances, suspension, and charges. Number 7, unliquidated 7 billion cash advances in DepEd 2023. Number 8, unutilized 15.4 billion in DepEd in 2023. Number 9, rigged bidding of 8 billion DepEd laptops. That is under graft in corruption. Ngayon, under bribery naman, yung 111 million unexplained wealth in bank accounts as mayor.
hundreds millions unexplained receipts from drug lords. Number 12, unreported in statements of assets, liabilities in net worth as mayor. Number 13, illegal law practice as BP by maintaining her old law firm. Sa ilalim naman ng betrayal of public trust, abandoning typhoon victims to attend concert abroad, July 2024. Number 15, refusal to condemn China's bullying in the West Philippine Sea. Under other high crimes, extrajudicial killings as Davao City Mayor, implied threat on high officials in snubbing 2024 State of the Nation, incompetence as mayor when Father Rodrigo Duterte was president. Number 19, cuddling enabling disgraced pastor Apollo Kibuloy. Number 20, throwing a tantrum when 75 of her 470 bodyguards were removed. Number 21, accumulating ill-gotten wealth via faulty SALNs. Number 22, receipts of funds from known drug lords as Davao City official. Number 23, psychological incapacity as BP in wanting to behead BBM, October 2024. Tapos, number 24, plotting to kill first couple, Speaker Martin Romualdez, November 2024. Ngayon, sabi ni Jarius Bondok, dito anya sa mga articles of impeachment na final ng yung sa akbayan nito, marami anyang butas. Isa pa to, mga kababayan, sa rason kung bakit siguro hindi excited yung ating presidente to support an impeachment. Maraming butas. Doon naman sa sa Makabayan Black, nakatutok po doon sa lustay sa confidential funds. O ngayon, sabi natin, hintayin natin yung bukas kasi as ang sabi, may third impeachment na ipafile. Kung sino ang magpa-file ng third impeachment, hindi pa natin alam. Ngayon, kung isupport ito ng majority ng members ng Congress at para mapadali ang pag-akyat nito, pumirma ang sa Senado, pumirma ang 106 na mga congressmen, baka may mga nakausap na po sa mga senador at na-secure na po yung boto to convict Sara Duterte. Tama ba? Dahil kasi sabi ko po sa inyo, yung mga senador na nagsalita, malamang nagpapasabi na kami kailangan kausapin ninyo. Pag hindi ninyo kami kinausap, hindi ninyo makukuha ang support namin. Ganyan lang po sa politika. Tama ba? Sabi dito sa balita ng Manila Standard, a bit tight. Impeach Raps versus BP Sara face time constraints. Kulang na sa panahon, kaya para mapadali po, hindi na dumaan sa normal process, gayahin na lang yung tulad ng ginawa nilang impeachment na final kay Erap Estrada na ni-railroad. Yan ba? Yun ang tingin ng publiko noon, ni-railroadan niya. Pwede pala yun na gawin. Nangyari nga. Pero sabi natin, si Erap na puwersa na lang na mag-resign, kaya hindi man po yun na-impeach. Maging sa analysis mga kababayan ni Ronald Llamas, isang political analyst, sabi niya, BP Sara impeachment, an uphill battle but very possible. Sa politika po, everything is possible. Basta't may magandang usapan. Pag hindi maganda yung usapan, hindi posible. Pero kung maganda po yung usapan, lahat posible sa politika. Yung mga magkakaaway, pag maganda ang usapan po, nagkakasundo. At yung mga magkakaibigan, pag hindi maganda ang usapan, nag-aaway. Tama po yung ating mga analysis? Everything is possible sa politika po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.